Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 836. Aktibidad. Isang malabong halimuyak na parang bulaklak ang nananatili sa malaking tahimik na bulwagan kung saan nagpapahinga ang Little Fairy Doctor at si Zian. Ang mas malaki ay maayos pa rin, ngunit ang mas maliit na mukha ay puno ng pagkainip. 2 araw na siyang nasa hidden chamber, bakit hindi pa rin siya tapos? Pagkaupo saglit, tumayo si Zian matapos mabigang makontrol ang sarili. Ang pagpino ng mga table tasks ay nakakaubos ng maraming oras. Hindi ito maaaring madaliin. Inilapag ng Little Fairy Doctor ang isang medyo madilaw na libro sa kanyang kamay. Ang kanyang magandang mga mata ay malumanay na sumulyap sa secret chamber habang sinasabi niya. Maghintay pa tayo ng kaunti. Dapat malapit na. Halos 10 beses mo nang sinabi ang mga salitang ito. Kinagat ni Zian ang kanyang mga labi habang bumubulong sa sarili. Makabalik lang siya sa upuan niya. Gayunpaman, ang buong silid ay biglang at matinding yumanig pagkaupo niya. Ang biglaang pagyanig ay naging sanhi ng pagkagulat ng Little Fairy Doctor at Zian. Sabay-sabay na napalingon ang kanilang mga tingin sa secret chamber. Ang isang hindi pangkaraniwang siksik na ripple ng enerhiya ay mabilis na nabuo sa direksyon na iyon. Mukhang malapit nang magtagumpay ang pagpipino ng tableta. Naaninag ang saya sa magagandang mata ng Little Fairy Doctor nang maramdaman niya ang mayamang enerhiyang iyon. Bagaman hindi siya isang alchemist, maaari pa rin siyang ituring na may karanasan pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Natural na alam niya na ang ilang high-tier medicinal pill ay lilikha ng kaguluhan kapag sila ay nabuo. Magbigay ng higit na pansin. Huwag hayaang may pumunta rito para istorbohin siya. Ang Black Emperor Pavilion na ito ay napakasikip ng maraming eksperto. Ang aktibidad dito ay hindi mananatiling lihim sa lahat. Nagsalita ang Little Fairy Doctor sa malalim na boses. Gayunpaman, katatapos lang ng boses niya nang biglang tumaas ang energy ripple mula sa secret chamber sa isang nakakatakot na antas. Agad na marinig ng isa ang isang putok at kalahating talampakan ang kapal ng energy light pillar na bumaril mula sa lihim na silid. Sa wakas, nabasag nito ang kisame at umaakyat sa langit. Maging ang ekspresyon ng Little Fairy Doctor ay hindi sinasadyang nagbago ng kaunti nang makita niya ang liwanag na haligi na bumagsak sa kisame at sumugod sa langit. Agad siyang nagkunot ng kilay at mahinang nagtaka. Anong medicinal pill ang pinipino ni Xiaoyan? Napakalaki ng aktibidad na nilikha nito. Mukhang nabalisa ang buong Black Emperor Pavilion dahil dito. Zian, dapat mong bantayan ang lugar na ito. Patayin ang sino mang papasok sa silid na ito. Ang tono ng munting diwata na doktor ay napuno ng matinding lamig sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Ano naman sayo? Tumanggaw si Zian bago siya agad na nagsalita ng nagmamadali. Dapat kong ihayag ang aking sarili at pigilan ang mga matandang demonyo na may masamang intensyon. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kulay abo-lilang mata ng Little Fairy Doctor. Ang ganitong uri ng kaguluhan ay tiyak na makakaakit ng ilang piling dawzang. Kung sino mang matandang lalaki ang hamarang sa isang random na paraan, malamang na magreresulta ito sa pagdurusa ni Xiaoyan ng medyo malubhang pinsala. Gumalaw ang katawan ng Little Fairy Doctor matapos tumunog ang kanyang mga salita. Nawala siya sa silid sa kakaibang paraan at nasa bubong na siya sa susunod na muling pagpapakita. Dahan-daang damilat ang malamig niyang mga mata. Ito ay tulad ng inaasahan ng Little Fairy Doctor. Ang haligi ng liwanag na ito na biglang bumaril sa langit ay halos agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng mga eksperto sa loob ng Black Emperor Pavilion. Ang mga mukha ng napakaraming tao ay nagulat nang maramdaman nila ang dalisay na enerhiya na nakapaloob sa haligi ng liwanag na ito. Agad naman silang lumabas ng mga kwarto nila. Wala pang 1 minuto ang treetop at mga bubong ng mga gusali sa paligid ng pavilion na tinitirhan ng grupo ni Xiaoyan ay napuno ng mga tao. Sa wakas ay natukoy ng ilan sa mga eksperto ang pinagmulan ng light pillar kasunod ng kanilang pagmamasid mula sa isang malapit. Maraming mga tandang agad ang tumunog. Ang liwanag na haligi ay puno ng isang halimuyak ng tableta. Mukhang may nagpipino ng mga gamot sa loob ng silid. Ang isang high-tier medicinal pill ay maaaring makalikha ng ilang aktibidad, ngunit maliban kung ito ay isang tier 7 medicinal pill,
Bihira ang ganitong kakaibang phenomenon. Huwag mong sabihin sa akin na mayroong isang tao na nagpino ng isang Tier 7 na medicinal pill dito. Imposible. Ang aktibidad mula sa pagbuo ng pill ng isang Tier 7 medicinal pill ay mas malaki kaysa dito. Dapat itong isang bihirang high-grade medicinal pill mula sa Tier 6 na medicinal pill. Ang isang medicinal pill na nakakapagpakilos ng ganoong aktibidad ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Hehehehe. Nagtataka ako kung sinong Alchemist Grandmaster ang nasa ibaba. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay si Che Shan mula sa Black Emperor Sect. Hihihi. Kaka-advance lang ni Che Shan sa isang Tier 6 na Alchemist kanina lang. Paano siya nagkakaroon ng kakayahang magpino ng ganitong uri ng high-grade Tier 6 na medicinal pill? Ang mga pribadong pag-uusap ay nagsimulang dumami kasunod ng mas maraming bilang ng mga eksperto na lumilitaw sa paligid ng gusali. Ang mga mata ng ilan sa mga taong nakarinig ng mga salitang ito ay unti-unting napuno ng karagdagang kasakiman nang tumingin sila sa liwanag na haligi. Ang isang medicinal pill na maaaring pukawin ang gayong kaguluhan ay tiyak na hindi isang ordinaryong bagay. Shoo! 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 Ang mga alon ng rumaragasang tunog ng hangin ay biglang lumitaw. Kaagad na lumiwanag ang ilang pigire ng tao bago na natiling nakabitin sa kalangitan. Bakas sa kanilang mga mata ang pagtataka habang pinagmamasdan ang liwanag na haligi na umaakyat sa langit. Ito ay hindi inaasahan na mayroong isang Alchemist Grandmaster sa loob ng Black Emperor City. Siguro kung sino siya ay mahusay na tao. Mahigit 10 pigire ng tao ang nakatayo sa hangin sa isang lugar sa kalangitan. Nagsalita ang pinuno nila, isang matandang may puting buhok na may dawpang, sa gulat na boses. Tama. Sa pagtingin sa aktibidad na ito, malamang na ang medicinal pill ay halos nasa Tier 7. Ang ganoong medicinal pill ay isang bagay na kahit na si Che Shan ay hindi kayang pinuhin. Isang lalaki ang nagpapakpak ng kanyang mga pakpak ng Daochi sa tabi ng matanda na may ekspresyon na puno ng kataimtayman. Medyo pamilyar ang ekspresyon ng taong ito. Kung titingnang mabuti, ito ay ang pangalawang kapatid ni Xiaoyan, si Xiaoli. Sino pa kaya ang maputi buhok na matandang iyon sa tabi niya maliban sa First Elder ng Inner Academy, si Su Chen? Bahagyang tumango si Su Chen. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanyang paligid at nanigas bago nagsalita ng mahina. Hindi inaasahan na dumating din ang mga tao mula sa Demon Flame Valley. Nagulat din si Xiaoli nang marinig niya ito. Agad na sinundan ng kanyang tingin ang mga mata ni Su Chen habang nakatingin siya. Nakita niya ang isang grupo ng mga pigire ng tao na nakabitin sa kalangitan sa hindi kalayuan. Ang pinuno ay isang matandang lalaki na malinaw na ang First Elder mula sa Demon Flame Valley, si Fang Yan. Talagang nakilala namin ang grupong ito ng mga bastard sa lugar na ito. Mukhang hindi namin sila papayag ang umalis ng maayos pagkatapos ng usapin na ito. Nanlamig ang mga mata ni Xiaoli habang tumatawa matapos makita ang pulang buhok na matanda. Oo, ha. Tumango si Su Chen. Ang kanyang tingin ay lumipad sa kabilang panig sa isang walang pakialam na paraan. Hindi niya sinasadyang nagpakawala ng isang nagulat na hanang damapo ang kanyang mga mata sa taong nakasuot ng kulay abo. First Elder, ano ito? Tanong ni Xiaoli na hindi sigurado. Bahagyang itinaas ni Su Chen ang kanyang mga kilay para lamang umiling ng kaunti. Nang muling damapo ang kanyang tingin sa taong iyon na may kulay abong damit, binigyan siya ng huli ng mahinang pakiramdam ng panganib sa hindi malamang dahilan. Sa panahon na natuklasan ng grupo ni Xiaoli ang mga tao mula sa Demon Flame Valley, tumingin din ang mga mata ng huli. Nag-cross ang mga tingin ng magkabilang panig sa isa't isa at ang hangin ay napuno ng matinding pagpatay. Ito ay hindi inaasahan na maging ang matandang kapwa na si Su Chen ay narito. Mukhang may problema sa pagpatay sa kanila sa pagkakataong ito. Dahan-daang binawi ni Fang Yan ang kanyang mga mata at nagsalita ng nakakunot ang noo. Pagdating ng panahon, ang kailangan lang nating gawin ay patayin siya kasama ng iba. Nanginginig ang manggas ng taong nakasuot ng kulay abo habang lumalabas ang kanyang walang pakialam na boses. Kasalukuyan akong mas curious kung sino ang taong nagpipino ng pill. Sa kakayahang magpino ng naturang medicinal pill, malamang na ang kanyang alchemy skill ay mas higit pa kaysa kay Che Shan mula sa Black Emperor Sect.
Kailan pa lumitaw ang isang alchemist ng ganoong antas sa Black Corner region? Hindi rin ako sigurado. Sa pagkakataong ito, ang Black Emperor City ay nagtipon ng mga eksperto mula sa lahat ng dako. Sa tingin ko ang taong ito ay dapat isa sa kanila. Umiling si Fang Yan habang sumagot. Oo, gayunpaman, ang taong ito ay talagang nangangahas na magpino ng mga tableta sa ganoong lugar. Sa palagay ko ay dapat na ngayon ang pinakamahalagang sandali bago mabuo ang tableta. Kung siya ay naaabala sa sandaling ito, ang pagkasira ng tableta ay isang maliit na bagay. Baka makatanggap pa siya ng backlash. Ang taong may kulay abong damit ay nagsalita na namamaos at malamig na tumawa. Kung gayon, anong resulta ang gusto ni Mr. Ang isang alchemist ng tier na ito ay dapat ding magkaroon ng isang malakas na kaluluwa. Umangat ang sulok ng bibig ni Fang Yan habang nagtatanong. Katatapos lang ng mga salita ni Fang Yan nang dahan-daang lumitaw ang isang puting nyebe na figure sa tuktok ng gusali kung saan nagmula ang liwanag na haligi. Ang sinumang darating sa loob ng 100 metrong radius ay mamamatay. Ang isang pares ng malamig at walang malasakit na kulay abo-lilang mga mata ay dahan-daang lumibot sa paligid ng lumitaw ang puting figure. Sa wakas, huminto ang kanyang mga mata sa dalawang direksyon. Isang malamig at malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Isang maringal na aura ang biglang sumili mula sa maganda at gumagalaw na figure ng tao matapos ang kanyang pag-iyak. Nagbago ang mga mukha ng lahat ng naruroon nang maramdaman ang malakas na antas ng aura na ito. Paulit-ulit na iyak ang hindi sinasadya. Isang elite na Daozang. Napakaraming tao ang nakaramdam ng lamig sa loob ng kanilang mga puso nang maramdaman nila ang napakalamig na layunin ng pagpatay na kumalat pagkatapos tumunog ang kanilang mga boses. Nagmamadali silang umatras. Ang babaeng ito ay talagang isang piling tao na Daozang. Paano ito posible? Hindi maiwasan ni Fang Yan na makaramdam ng pagkatulala nang maramdaman niya ang maringal na aura na iyon. Kailan pa nagkaroon ng ganitong batang Daozang ang Black Corner region na ito? Mayroon kang 10 hininga para mawala. Ang kanyang malalamig na yelong tingin ay biglang bumaril kay Fang Yan habang siya ay nakakaramdam ng pagkabigla sa kanyang puso. Ang walang malasakit na hangarin sa pagpatay na nasa loob ng mga mata na iyon ay naging dahilan upang medyo nanlamig ang puso ng First Elder mula sa Demon Flame Valley. Bagamat nakaramdam ng lamig ang kanyang puso, kailan ba si Fang Yan ay sinigawan ng isang tao na binigyan ng kanyang kasalukuyang posisyon sa Black Corner region? Bukod dito, sinusundan siya ng taong nakasuot ng kulay abong iyon. Sa makatuwid, ang kanyang puso ay hindi napuno ng takot tulad ng isang ordinaryong tao. Umalis muna tayo. Hindi ngayon ang tamang oras para makipag-away sa kanya. Hindi isang matalinong aksyon ang basta-basta na bumuo ng sama ng loob sa isang elite na Daozang. Ang taong iyon na nakasuot ng kulay abo ay dahan-daang nagsalita habang si Fang Yan ay nakaramdam ng bahagyang galit sa kanyang puso. Nagulat si Fang Yan nang marinig niya ito. Tangulang ang naisagot niya. Iwinagayway ang kamay, at pilitin na umatras ang lahat. Ang mga nakapaligid na tao ay hindi napigil ang maglapat ng kanilang mga labi nang makita nila ang mga eksperto mula sa Demon Flame Valley na pilit na pinapa-address ng babaeng ito na nakaputing damit na umiiyak. Ang isang elite na Daozang ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Tanging ang grupo ng mga tao ni Xiao Li mula sa Xiao Gate ang naiwan sa langit pagkatapos umalis ang mga tao mula sa Demon Flame Valley. Kaya naman, dahan-daang damilat ang mga mata ng babaeng nakaputing damit, na puno ng layuning pumatay. Nagbago ang ekspresyon ng grupo ni Xiao Li nang maramdaman nila ang walang pakialam na titig na iyon. Nakipagpalitan siya ng tingin kay Su Chen at akmang aalis na ng bahagya ang malamig at walang pakialam na mga mata ng babaeng nakaputing damit. Unti-unting lumabas ang isang medyo hindi tiyak na boses. Ikaw ay mga tao mula sa Xiao Gate. Battle Through the Heavens. Kabanata 837. Mo Tianxing. Nagulat ang grupo ni Xiao Li nang marinig nila ang boses nitong babaeng nakaputing damit, na naglalaman ng ilang pagtataka. Nagpalitan ng tingin si Xiao Li kay Su Chen sa kanyang tabi bago siya agad na tumango ng medyo maingat. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ako ang Deputy Chief ng Xiao Gate, Xiao Li." Ang Daoqi sa loob ng katawan ni Xiao Li ay tahimik na umikot habang nagsasalita siya.
Sigurado siya na hindi pa niya nakilala ang batang Dao Zhang sa harap niya. Sa boses ng kabilang party kanina, parang kamag-anak siya ni Xiaogate. Gayunpaman, bago niya matiyak kung mabuti o masama ang kanilang relasyon, hindi masamang maging maingat ng kaunti. Habang alerto si Xiaoli, tumigas ang mga mata ni Su Chen sa kanyang tabi. Nararamdaman niya na ang magandang babaeng nakasuot ng puti ay maaaring bata pa, ngunit nagtataglay ito ng kakaibang lakas. Kung nagtataglay siya ng galit sa Xiaogate, malamang na makaranas sila ng ilang problema ngayon. Bukod dito, nandoon ang Demon Flame Valley sa tabi nila na nakatingin sa may mapanlinlang na layunin. Ang layunin ng pagpatay na kumalat sa kanyang katawan ay lubhang nabawasan sa harap ng maraming tingin sa kanilang paligid matapos marinig ang tugon ni Xiaoli. Agad at mahinang sinabi niya, "Pwede bang huminto ang iilan sa inyo at huwag matapan ang taong nagpipino ng tableta na ito?" Kahit na ang mga salitang ito ay mura pa rin, walang alinlangan na mas mahusay ang mga ito kaysa sa ugali na ginamit upang tretuhin ang Demon Flame Valley. Napakaraming tao ang tahimik na naguguluhan sa kanilang mga puso. Kailan pa nakilala ng Xiaogate ang isang malakas na tao? Ang ekspresyon ng mga taong iyon mula sa Demon Flame Valley, na umatras sa bubong ng isang gusali, ay bahagyang nagbago nang maramdaman nila ang mas mainit na tono na ginamit ng Little Fairy Doctor. Kilala ba talaga ni Xiaogate ang babaeng ito? Bahagyang naging madilim ang ekspresyon ni Fang Yan habang nakakunot ang kanyang mga kilay at nagtatanong. Kung ito talaga ang totoo, hindi magiging maganda ang sitwasyon ng Demon Flame Valley. Malamang na kahit ang taong nasa tabi ay mahihirapang harapin ang dalawang piling Dao Zhang. Huwag kang magpanik. Mula sa kanilang pag-uusap, maaaring magkakilala sila, ngunit ang kanilang relasyon ay malinaw na hindi sa antas na iniisip mo. Ang Demon Flame Valley ay hindi isa na maaaring masaktan ng sinuman sa gusto nila, kahit na siya ay isang elite na Dao Zhang. Ang madilim na mga mata ng taong may kulay abo na damit ay dumaan sa babaeng nakaputing damit sa itaas ng gusali bago malamig na magsalita. Sa wakas ay naging kalmado ang ekspresyon ni Fang Yan matapos itong marinig. Kumunat ang noo niya at sinabing, "Bakit wala pa akong narinig na ganoong batang babaeng Dao Zhang sa Black Corner Region?" Siya ba ay tagalabas ng Black Corner Region? Ang ilang mga elder ng Demon Flame Valley sa tabi ni Fang Yan ay nagulat lamang at umiling sa harap ng kawalan ng katiyakan ni Fang Yan. Sinong elite na Dao Zhang sa Black Corner Region ang hindi kilala? Gayunpaman, wala sa kanila ang katulad ng babaeng ito na nakaputing damit. Kung ikukumpara sa pagdududa ni Fang Yan at ng iba pa, si Xiaoli, na pangunahing karakter na kasangkot, ay nalitaw rin. Hindi nila alam kung bakit ang babaeng ito, na malinaw na hindi mabait, ay biglang bumubuti ang kanyang saloobin sa kanila. Napalitan ng tingin ni Xiaoli si Su Chen sa kanyang tabi. Bumungad sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Magalang niyang inilahad ang mga kamay sa babaeng nakaputing damit. Pagkatapos ay hinakay niya ang kanyang grupo palayo sa isang lugar na lampas sa 100 metrong radius mula sa light pillar. Ang nakapalibot na espasyo sa paligid ng pavilion ay naging ganap na walang laman pagkatapos umalis ang grupo ni Xiaoli. Gayunpaman, ang mga lugar sa malayo ay puno ng mga tao. Maliwanag, ang mga taong ito ay nakadama pa rin ng malaking interes para sa liwanag na haligi na bumaril mula sa silid. Hahaha. Hindi inaasahan na ang auction na ginawa ng aking Black Emperor sect sa pagkakataong ito ay nakaakit ng napakaraming dayuhan at pamilyar na mukha. Ang matandang ako ay talagang nakakuha ng maraming mukha. Isang pares ng mga figure ng tao ang biglang lumiwanag mula sa kaibuturan ng Black Emperor Pavilion matapos umatras ang grupo ni Xiaoli. Agad silang huminto noong nasa 100 metro pa sila mula sa gusali. Ang mga figure ng tao ay lumitaw lamang nang ang lahat ay mabilis na tumingin sa ibabaw. Isang dilaw na damit, matandang humahakbang sa hangin na may ngiti. Habang papalapit siya, napagtanto ng lahat na mayroong isang pares ng napakalaking gintong sawa na natahi sa kanyang dilaw na damit. Naaninag nila ang mahinang liwanag sa ilalim ng sikat ng araw, na tila sila ay buhay at naglalabas ng hindi pangkaraniwang presyon. Sumunod malapit sa likod ng matanda ang isang nakaputing damit na si Moya gayon din ang isang pulang mukha na matandang nakasuot ng alchemist robe.
Ang mapupulang matandang iyon ay ang punong alchemist ng Black Emperor sect na nakipag-away kay Xiaoyan sa Thousand Medicinal House, Qishan. Ang matanda na nakasuot ng dilaw na damit ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa lugar na ito sa sandaling siya ay lumitaw. Maraming exclamations ang tumunog. Ito talaga ang pinuno ng sekta ng Black Emperor sect, si Mo Xingtian. Ito ay usap-usapan na si Mo Tianxing ay sumulong sa klase ng Dao Zhang mahigit isang dekada na ang nakalipas at nagsasagawa ng retreat. Hindi inaasahan na maging siya ay nabalisa ngayon. Si Mo Tianxing, na nagpakita, ay nagpunas ng tingin kay Su Chen at sa taong may kulay abong damit mula sa Demon Flame Valley. Dumaan ang kanyang tingin sa ilang lugar sa loob ng Black Emperor Pavilion nang hindi nag-iiwan ng bakas. Saka lang ito lumiko sa pavilion. Sumili ang pagkagulat sa kanyang mga mata nang damapo ang kanyang tingin sa munting diwata na doktor. Maliwanag, ang murang edad ng huli ang naging dahilan ng kanyang pagkatulala. Siya ba talaga? Nilaibat ng mga mata ni Mo Ya ang pavilion sa likod ni Mo Xingtian. Agad siyang natigilan nang makita ang ethereal na mukha na sobrang namiss niya. Pagkatapos nito ay agad siyang napaungol sa gulat. Kilala mo siya. Nagulat din si Mo Xingtian nang marinig niya ang mga salitang iyon, kaya nagmadali siyang nagtanong. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa isang eksperto sa ganoong antas ay magiging isang malaking benepisyo sa Black Emperor sect. Isang beses pa lang kaming nagkita at hindi maituturing na magkakilala. Saglit na nag-alinlangan si Mo Ya at inihayag ang mga detalyeng alam niya. Hindi niya itinago sa kanyang boses ang pagmamahal sa Little Fairy Doctor. Sa kabilang banda, halos nagsalita siya tungkol kay Xiaoyan. Sa hitsura nito, ang nagpipino ng medicinal pill sa loob ay dapat ang binata na binanggit ni Elder Qi na may alitan sa loob ng Thousand Medicinal House. Ito ay hindi inaasahan. Sa ganoong edad, ang kanyang alchemist skill ay umabot na sa antas na ito. Nakakatakot. Ang maikling pagbanggit ni Mo Ya kay Xiaoyan ay hindi naging dahilan upang makalimutan ni Mo Tianxing ang huli. Naalala niya ang ilan sa mga balita na alam niya, at isang solemn na ang sumilay sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya sa malalim na boses. Bahagyang kinulat ni Qishan ang sulok ng kanyang bibig habang nakatayo siya sa likuran. Puno ng puot at paninibugho ang mga mata na dati niyang tinitingnan ang liwanag na haligi mula sa gusali. Noon, maaaring alam niya na si Xiaoyan ay isa ring alchemist, ngunit hindi niya naisip na ang mga kasanayan sa pagpino ng gamot ng kabilang partido ay nasa antas na nahihirapan siyang ikumpara. Bukod dito, ang bagay na naging sanhi ng kanyang pakiramdam na labis na hindi balanse ay ang ibang partido ay nagtataglay ng gayong tagumpay sa kanyang edad. Dapat itong malaman na kahit na siya ay pinalad lamang na nakalusot sa Tier 6 hindi nagtagal. Medyo hindi komportable ang puso ni Mo Ya nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Mo Tianxing. Ang kanyang karaniwang mapagmataas na sarili ay labis na ayaw na makita ang isang tao na mas bata sa kanya na nakakamit ng isang tagumpay na mas malaki kaysa sa kanya. Higit sa lahat, mayroong isang magandang babae na kahit siya ay lubos na hinahangaan sa tabi ng lalaking ito. Ang puntong ito ay isang bagay na nahirapan siyang tiisin. Kayong dalawa ay dapat mag-ingat sa hinaharap. Subukan ang iyong makakaya na huwag makipag-away sa Yan Xiao na ito. Isang Dao Zhang, isang alchemist na kayang magpino ng high-grade Tier 6 na medicinal pill, at isang batang babae na nagtataglay ng pisikal na lakas na nakakatakot. Ang ganitong uri ng line-up ay napakalakas na. Hindi sila madaling masaktan. Naiintindihan mo ba? Hindi pinansin ni Mo Tianxing ang mga iniisip sa puso ng 2 taong ito at nagsalita sa mahinang boses. Oo. Si Mo Ya at Qishan ay maaaring makaramdam ng labis na pagkadismaya sa kanilang mga puso, ngunit hindi sila nang ahas na ihayag ang kaunting kawalang kasiyahan sa harap ni Mo Tianxing. Ang tanging ginawa nila ay magalang na tumugon. Sa pagkakataong ito, napakaraming matandang demonyo na namumuhay ng hiwalay ang dumating dahil sa Bodhisattva body transformation sa live na iyon. Kung gusto nilang lumaban, hayaan mo na lang sila. Hanggat nakakapaglabas sila ng isang bagay na kasiya siya sa ating Black Emperor sect, na nagmamay-ari ng bagay o kung gaano karami ang namatay o napilayan dahil lang dito. Ang sulok ng bibig ni Mo Tianxing ay tumaas sa kakaibang ngiti habang ibinababa niya ang kanyang katawan at sumagot.
Nagpalitan ng tingin sina Moya at Chishan bago tumango bilang pagsang-ayon. Moya, interesado ka ba sa dalagang ito? Biglang tumawa si Mo Tianxing habang pinaikit ang kanyang mga mata at pinagmamasdan ang munting diwata na doktor na nagpapalabas ng nakakagulat na lamig sa itaas ng gusali. Nagulat si Moya. Agad niyang sinagot na may kaunting kahihiyan. Ang gayong babae ay talagang malayo sa kung ano ang maihahambing ng mga may mga pampaganda. Natural na mabuti kung mayroon ka talagang paraan para makasama siya. Tiyak na tataas ang lakas ng ating Black Emperor sect kung magiging iyo siya. Siyempre, mas mabuti na huwag siyang makaramdam ng anumang galit sa atin. Kung hindi, pananagutin kita. Tumawa si Mo Tianxing. Ang kanyang tono ay naging mabagsik sa dulo. Sumili si Joy sa mga mata ni Moya habang nagmamadali siyang tumango. Malaki ang tiwala niya sa kanyang hitsura, kilos, tagumpay, at lahat ng bagay na pinaniniwalaan niyang mahalaga. Sa lahat ng mga taon na ito, nagkaroon ng hindi mabilang na bilang ng mga mahuhusay at magagandang babae na ginampanan niya. Habang ang lahat ay tahimik na nahuhuli sa kanilang iba't ibang mga pag-iisip, ang liwanag na haligi na bumaril sa kalangitan ay unti-unting lumabo. Gayunpaman, ang halimuyak ng tableta na ibinubuga mula rito ay lalong tumindi. Ang liwanag na haligi ay lalong nanlalabo. Sa wakas, nag-transform ito sa ilang pira-pirasong light spot bago dahan-daang nawala. Matapos mawala ang liwanag na haligi, lumitaw ang isang kumpol ng liwanag na kasing laki ng hinlalaki ng mga tao sa harap ng lahat. Biglang lumundag ang liwanag pagkatapos lumitaw ang kumpol ng liwanag. Gumalaw ang katawan nito at ang itsurang iyon ay parang tatakas na sa langit. Gayunpaman, isang malamig na ungol ang biglang umalangaw mula sa silid sa ibaba nang biglang sumikat ang liwanag. Isang suction force ang biglang sumabog. Sa ilalim ng mabangis na puwersa ng pagsipsip, ang kumpol ng liwanag na iyon ay nagsimulang umindayog ng hindi matatag. Huminto ito saglit bago nagmamadaling bumaba sa harap ng maraming matako na tingin. Sa wakas, pumasok ito sa silid na iyon at nawala. Gumalaw lamang ang katawan ng munting diwata na doktor matapos niyang makitang may laman ang gamot na tableta. Nawala siya kasama nito. Unti-unting nagkalat ang nalalabing bango ng tableta matapos tanggalin ng isang tao ang gamot na tableta. Sa isang iglap, napailing na lamang ang lahat sa pagkabigo. Pagkatapos nito, nagdala sila ng isang puso na puno ng sama ng loob habang sila ay nagkalat. Ang tinatawag na purifining na tao ay hindi kailanman nagpahayag ng kanyang sarili mula pa noong una. Battle Through the Heavens. Kabanata 838. Ang simula ng auction. Pagkatapos ng bagyo na napukaw mula sa pagpipino ng tableta noong araw na iyon, ang paksa ng halos buong Black Emperor Pavilion ay natipon sa babaeng ito na nakaputing damit na may nakakatakot na lakas pati na rin sa misteryosong alchemist na iyon. Maraming tao ang nagbabantay sa labas ng gusaling iyon, sinusubukang makakuha ng ilang mga pahiwatig. Gayunpaman, wala nang kahit katiting na aktibidad sa loob ng gusali pagkatapos ng pagpipino ng tableta na iyon. Dahil sa napakalakas na layunin ng pagpatay, walang sino man ang nangahas na walang ingat na lumapit dito. Ang mga may-ari ng pavilion na iyon ay hindi nagsiwalat ng kanilang mga mukha anuman ang kaguluhan sa labas ng mundo. Ang ilang mga tao ay dumating upang bisitahin na may kakaibang mga iniisip, ngunit maaari lamang silang umalis pagkatapos na maiwan sa labas ng nakasaradong pinto. Si Moya, na nag-isip sa kanyang sarili na sobrang dakila, ay natural na kasama sa mga taong ito. Habang nagkakagulo ang labas ng mundo dahil sa bagay na iyon kahapon, hinayla lang ni Xiaoyan ang kanyang pagod na katawan palabas ng secret chamber sa unang pagkakataon. Ang Little Fairy Doctor at si Ziyan, na nagbabantay sa sala, ay mabilis na lumapit matapos makitang si Xiaoyan ay sa wakas ay lumabas na sa sikretong silid. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga nang makitang puno ng bakas ng dugo ang mga mata ng huli. Ganito ba talaga kabaliw ang lalaking ito noong nagpino siya ng mga table tasks? Nananatili ka sa secret chamber sa loob ng 2 araw. Pilit naming sinira ang pinto kung hindi ka lumabas. Hindi naiwasang idiin ng Little Fairy Doctor ang kanyang mga kilay patayo at saway. Pinanood niya si Xiaoyan na umiinom ng lahat ng tsaa sa mesa ng sabay-sabay.
Napangiti lang si Xiaoyan nang marinig niyang sinaway siya ng Little Fairy Doctor. Hindi siya tumigil pagkatapos makumplito ang pagpipino ng Zhang Breaking Pill noon. Sa halip, muli niyang binuksan ang kaldero at nagpino ng ilan pang panggamot na table task matapos makapagpahinga at mabawi ang kanyang Daochi. Sa makatuwid, ang oras na natapos niya ay medyo mas mahaba. Bagamat ang ganitong uri ng tuloy-tuloy na pagpipino ay naging sanhi ng labis na pagod ni Xiaoyan, nauwi siya sa isang napakagandang gantimpala. Ang kanyang kasalukuyang kayamanan ay magbibigay daan sa kanya upang magkaroon ng ilang kwalifikasyon upang makipagkompetensya sa mga tao sa auksyon. May problema ba sa 2 araw na ito? Inilapag ni Xiaoyan ang kanyang tasa ng tsaa at nakangiting nagtanong. Bukod sa ilang mga hanggal na tao, walang nang ahas na lumapit at guluhin kami. Sagot ng Little Fairy Doctor. Hihihi. Mukhang napigilan mo ang maraming tao na may masamang layunin sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong sarili noon. Nakangiti si Xiaoyan habang tumugon. Nakipagkita ako sa isang taga-Xiaogate. Ang taong iyon ay ang iyong pangalawang kapatid na lalaki din na ang lakas ay nasa klase ng Daozang sa tabi niya. Malumanay na isiniwalat ng Little Fairy Doctor. Iyon ay dapat na First Elder Su Chen. Siya ang tanging piling Daozang sa Inner Academy. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan. Marahang tinapik ng daliri niya ang mesa habang dahan-daang nagsasalita. Wala ka bang balak bisitahin sila? Nag-isip sandali si Xiaoyan bago dahan-daang umiling. Sinabi niya. Hindi sa ngayon. Napakaraming mga lumang halimaw ang dumating sa Black Emperor City na ito. Lahat sila ay narito dahil sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Kung ilantad natin ang ating relasyon sa Xiaogate sa sandaling ito, sa halip ay magiging sanhi ito ng ilan sa kanila na tahimik na maghanap ng mga katulong. Sa ganitong paraan, mas mabuti para sa atin na ipakita ang ating sarili sa isang kritikal na sandali. Bahala ka. Ang Little Fairy Doctor ay walang pakialam. Itinaas niya ang kanyang kulay abu-purple na mga mata at random na sinabi. Si Moya ay dumating ng ilang beses nitong huling 2 araw. Sinabi niya na ang leader ng sekta ng Black Emperor Sect na si Mo Tianxing, ay gustong imbitahan ka para sa isang pagtitipon. Gayunpaman, tinanggihan ko sila dahil nagpipino ka ng mga medicinal pill. Mabuti pang tanggihan sila. Tumanggaw si Xiaoyan. Isang pag-iisip kaagad ang pumasok sa kanyang puso habang nagtanong. Ano ang lakas ni Mo Tianxing? Siya rin ay isang elite na Daozang at halos kapareho ko. Siya ay maituturing na isang 4-star Daozang. Napaisip ang Little Fairy Doctor bago siya sumagot. Isang 4-star Daozang ha? Bulong ni Xiaoyan sa sarili. Tama, ang taong may kulay abo na damit sa gilid ng Demon Flame Valley ay dapat ding isang Daozang. Ang Little Fairy Doctor ay tila may naalala. Kaya naman bigla siyang nagsalita ulit. Napakunot ng noo si Xiaoyan. Ang gumagalaw niyang daliri ay dahan-daang huminto bago siya bumantong hininga. Tulad ng inaasahan. Sinabi ko na ang Demon Flame Valley ay hindi basta-basta papayagan ang isang Fangyan na dumating. Bagamat ang taong ito ay maaaring ituring na may kalahating paa sa klase ng Daozang, mayroon pa ring napakalaking agwat kung ikukumpara sa isang tunay na Daozang. Talagang nagtataglay sila ng isang nakatagong card. Siguro kung ano ang background ng misteryosong taong ito ay kulay abo. Hindi ko alam. Umiling din ang Little Fairy Doctor. Ang aura ng taong nakasuot ng kulay abo ay lubhang malabo. Kung hindi siya malapit sa araw na iyon, malamang na kahit siya ay mahihirapang matuklasan ang lakas ng taong ito. Siya rin ay lubos na walang kamalay-malay sa iba. Mukhang hindi matatahimik ang Black Emperor City na ito. Napakaraming paksayon ang interesado sa Bodhisattva Body Transformation Saliva. Gayunpaman, isa lang ito. Hihi, iniisip ko kung aling partido ang magiging pinakamalaking mananalo sa pagkakataong ito. Malamig na tumawa si Xiaoyan. May premonition siya na ang auction sa pagkakataong ito ay may bahid ng dugo. Ang Little Fairy Doctor ay malabo na tumanggo. Agad niyang nakita ang mapupulang mga mata ni Xiaoyan at walang magawang sinabi. Dapat kang umalis muna at magpahinga. Ang gayong pagkahapo ay hindi mabuti para sa iyong katawan. Oo, medyo napahiya si Xiaoyan matapos marinig ito. Grabe talaga ang pagod niya sa pagkakataong ito.
Kung hindi siya mabilis na gumaling, malamang na may ilang pasanin at pinsala ang ilalagay sa kanyang katawan. Sa kasalukuyan, magsisimula na ang auction at hindi magiging maayos ang mga sumunod na pangyayari. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang katawan sa pinakamataas na kondisyon nito sa lahat ng oras. Noon lamang niya masisiguro na hindi siya mabibigo sa anumang hindi inaasahang pagbabago. Kung ganoon, pupunta ako at magpapagaling muna at susubukan kong mabawi ang aking dating kalagayan bago magsimula ang auction bukas. Bumantong hininga si Xiaoyan, tumayo at tumingin sa kalangitan sa gabi sa labas ng bintana. Hindi niya sinasadyang ngumiti bago nagsalita sa mahinang boses. Mukhang walang tulog ang gabing ito. Tahimik na umalis ang kalangitan sa gabi. Nang lumitaw ang mga unang sinag ng araw sa umaga, ang nakakapang-alog sa lupa na kasiglahan ay agad na sumibol sa loob ng Black Emperor City, na naging tahimik sa magdamag. Nagsilabasan ang mga tao mula sa lahat ng direksyon, mabilis na pinupuno ang malalaking walang laman na kalye. Ang direksyon na pinupuntahan ng mga pigire ng tao ay pareho. Ang lugar ay ang napakalaking auction hall sa gitna ng lungsod. Ngayon ang araw ng pinakamalaking auction na idinaos sa loob ng Black Corner region sa nakalipas na daang taon. Ang bilang ng mga eksperto na dumating ay lumampas na sa anumang mga nakaraang auction. Sakop din ng impluwensya nito ang bawat sulok ng Black Corner region. Isang sinag ng sikat ng araw sa umaga ang kumalat sa bintana at pumasok sa isang silid. Sa kalaunan ay gumapang ito papunta sa isang binata na nakaitim na nakasuot ng cross-legged sa isang kama. Ang mahigpit na nakapikit na mga mata ng binata na nakasuot ng itim ay kumikibot sa ilalim ng sikat ng araw. Ilang sandali pa ay biglang bumukas ang kanyang mga mata. Isang hindi pangkaraniwang malakas na aura ang biglang lumabas sa katawan ni Xiaoyan na parang nagising na leon. Patuloy itong kumalat mula sa katawan ni Xiaoyan hanggang sa mapuno nito ang buong silid. Isang malasubstansyang jade green na apoy ang kumikislap sa loob ng kanyang maitim na mga mata. Ang itim na damit na tumatakip sa ibabaw ng katawan ni Xiaoyan ay lumipad ng walang hangin. Ito ay paulit-ulit na naglalabas ng tunog na pumapapak, at ilang sandali pa bago dahan-dahang namutla ang liwanag mula sa apoy sa kanyang mga mata. Matapos mawala ang liwanag mula sa apoy, tahimik na tumahimik ang mga damit sa katawan ni Xiaoyan. Muli silang nagdiin sa balat ni Xiaoyan. Ang ilang kagalakan ay pumasok sa mga mata ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Ito ay mas malakas kaysa sa kung ano ito sa 2 araw na nakalipas. Bagamat ang nakakabaliw na pill refinement sa loob ng 2 araw na ito ay naging sanhi ng kanyang labis na pagkapagod, napagtanto niya na ang kanyang Dao Qi ay talagang bumuti pagkatapos niyang tiisin ang kanyang pagkapagod at magsanay ng isang gabi. Bagamat napakaliit ng ganitong uri ng pag-unlad, dahil naipon ito sa paglipas ng mga araw at buwan, ilang sandali na lamang bago ang kanyang tagumpay. Bumaba si Xiaoyan mula sa kama at random na hinugasan ang sarili. Pagkatapos nito, naglabas siya ng hindi pangkaraniwang malaking itim na damit at isinuot iyon. Nakasuot siya ng daopang na nakatikip sa kanyang buong katawan sa mga anino nito. Marahang hinaplos ng daliri ni Xiaoyan ang kanyang storage ring bago ngumiti. Saka lang niya itinulak ang pinto at lumabas ng kwarto niya. Ang Little Fairy Doctor at si Ziyan, na naghihintay na sa bulwagan, ay nagulat nang makita nilang lumabas ang taong ito na nakaitim na damit. Tatawa na sana si Ziyan nang ibinato sa kanya ang isang itim na damit, na nakatikip sa kanyang ulo. Isuot mo ito, kung hindi ay makikilala ka ni First Elder at ng iba pa. Nagpakita na ang Little Fairy Doctor, kaya hindi na niya kailangang magsuot ng isa. Nagsalita si Xiaoyan habang nakatingin kay Ziyan na itinapon sa tabi ang itim na damit. Ang pangit na damit. Hindi ko. Mapait ang mukha ni Ziyan. Bagamat nagsalita siya sa ganitong paraan, natalo siya ilang sandali sa ilalim ng tingin ni Xiaoyan. Walang gana niyang isinuot ang itim na roba. Lumitaw ang isang maliit na black robe oddball. Tara na. Malamang na magiging kapana-panabik ang auction ngayon. Napangiti si Xiaoyan habang nakatingin sa 2 taong nakahanda. Nanguna siyang itulak ang pinto at lumabas. Si Ziyan at ang Little Fairy Doctor ay sumunod sa kanyang likuran. Dahil magsisimula na ang auction ngayon, nagkahiwa-hiwalay na ang mga taong naghihintay sa labas ng pavilion.
Ito ay nagligtas sa kanila ng ilang problema. Tinukoy ng tatlo ang kanilang ruta bago lumabas ng Black Emperor Pavilion. Hihihi. Brother Yan Xiao, talagang pinaghintay mo ako. Kalalabas lang ng grupo ni Xiao Yan sa lugar na ito nang may lumapit sa kanila na puting figure. Isang tawa ang ipinadala sa kanilang mga tainga. Isang kaluluwang hindi maghihiwa-hiwalay. Nakatayo ang mga kilay ng kapanapanabot habang nakatitig sa mainit ng ngiti ni Moya. Walang magandang pakiramdam si Xiao Yan sa taong ito. Ang tingin sa ilalim ng itim na roba ay sumulyap kay Moya bago nagtanong sa mahinang boses. Junior Sect Leader, may problema ba? Tumingin si Moya kay Xiao Yan na nakatago sa ilalim ng malaking itim na damit. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang lumingon sa Little Fairy Doctor. Isang maapoy na init ang bumalot sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang lamig sa gumagalaw nitong mukha. Kumuha siya ng jade tablet mula sa kanyang storage ring at tumawa. Hihihi. Isa itong VIP seat para sa auction. Tanging ang mga kilalang eksperto mula sa Black Corner region lang ang may kwalipikasyon para makuha ito. Ginugol ko ang lahat ng aking hininga para makakuha ng isa mula sa aking ama. Salamat Junior Sect Leader. Natuwa ang puso ni Xiao Yan nang makita niya ang magiliw na ugali sa mukha ng lalaking iyon. Walang galang niyang kinuha ang jade tablet sa kamay ng huli. Nang walang paabi ng iba pang salamat, tumalikod siya at lumabas sa labasan ng Black Emperor Pavilion. Ang palihim na tumatawa na si Zian at ang Little Fairy Doctor ay lumihis sa paligid ni Moya at sumunod. Namula ang mukha ni Moya. Marahas niyang sinumpa si Xiao Yan sa kanyang puso bago muling sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, susundan pa lang niya ng isang malamig na boses ang naging dahilan upang agad na tumigas ang kanyang mukha. Ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa lupa. Kung nagmumura ka tungkol sa iyong mahabang buhay, maaari mo kaming sundan. Battle Through the Heavens. Kabanata 839. Ang simula ng palabas. Ang lokasyon kung saan ginanap ng Black Emperor Sect ang auction ay isang napakalaking open ground na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Kahit na ito ang kaso, ang Black Emperor Sect ay tila minamaliit ang pagkahumaling sa auction na ito. Nang dumating ang grupo ni Xiao Yan sa auction at nakita ang tila walang katapusang itim na masa ng trapiko ng tao, agad silang nawalan ng imak. Ang bawat isa sa mga taong ito ay mas baliw kaysa sa iba. Sa kabutihang palad, tila inaasahan ng Black Emperor Sect ang ganoong sitwasyon. Kaya naman, nagdisenyo sila ng tunnel na para sa paggamit ng mga eksperto mula sa Black Corner region. Matapos magtanong ang grupo ni Xiao Yan, umikot sila at matagumpay na nakarating sa harap ng tunnel. Maraming mga gwardya mula sa Black Emperor Sect na nagbabantay sa tunnel na ito. May dalang matatalim na sandata ang kanilang mga kamay na naglalaman ng malamig na kislap. Ang matinding traffic ng tao na nayanig hanggang sa hindi na manggahas na lapitan. Ang isang pares ng Black Emperor Sect's elders ay random ding nakatayo sa pasukan ng tunnel. Ang makapangyarihang Daochi na kumalat mula sa kanilang mga katawan ay naging sanhi ng patuloy na panggigipit sa mga tao sa paligid. Sa sandaling ito, paminsan-minsan ay may mga taong papasok sa espesyal na lagusan na ito. Sa bawat oras na mangyari ito, makakaakit ito ng mababang tandang mula sa napakaraming tao sa paligid. Ang mga nakapasok mula sa lugar na ito ay halos mga eksperto at paksayon na nagtataglay ng mahusay na reputasyon sa loob ng Black Corner region. Ang mga dakilang tao na ito ay yaong nahihirapang makita ng mga ordinaryong tao sa loob ng Black Corner region. Ang ilang elder mula sa Black Emperor Sect ay ngingiti at lalapit sa gitna ng mga bulalas na iyon. Magalang nilang inaanyayahan ang bawat grupo na pumasok sa lagusan. Ang tatlong grupo ni Xiao Yan ay dahan-daang umakyat sa hagdan sa harap ng maraming titig. Pagkatapos nito, tinahak nila ang daan patungo sa pasukan ng tunnel na mahigpit na binabantayan. Ang maraming tingin sa paligid ay sumulyap sa tatlong dayuhang figure. Dalawa sa kanila ay ganap na nakabalot sa malalaking itim na damit. Kahit na ang tabas ng kanilang mga katawan ay hindi nahayag sa ilalim ng takip ng mga anino ng robe. Ang taong nakakuha ng pinakamalaking atensyon sa tatlo ay ang nakaputing damit na Little Fairy Doctor na may puting snow na buhok.
Ang kanyang ethereal na kilos ay naging dahilan ng pagliwanag ng mga mata ng napakaraming tao. Sino ang mga bihasang individual na ito? Bakit hindi pa natin sila narinig? Hindi ako sigurado. Sila ba ay mula sa labas ng Black Corner region? Ang hitsura ng Little Fairy Doctor na lubhang banyaga sa mga tao mula sa Black Corner region. Kaagad, maraming tao ang nagsimulang makisali sa mga pribadong pag-uusap na may ilang kawalan ng katiyakan. Ang tatlong Black Emperor Sect's elders na nagbabantay sa pinto ay natuklasan silang tatlo habang ang lahat ay nakakaramdam ng kaunting kawalan ng katiyakan. Nag-iba ang kanilang mga mukha nang makita ang malamig na mukha at puting-puting Little Fairy Doctor. Lahat sila ay nagmamadaling nagpakita ng isang mainit na ngiti sa kanilang mga mukha at humakbang pasulong upang batiin ang grupo. Sa kanilang ugali, malinaw na alam na nila ang lakas ng Little Fairy Doctor. Malamang na naruroon din sila sa bagyong iyon sa pagpino ng tableta noon. Hihihi. Mr. Yan Xiao, dumating ka na sa wakas. Isang Black Emperor Sect's elder na nakasuot ng berdeng robe ay itinaas ang kanyang mga kamay kay Xiaoyan at tumawa. Si Xiaoyan, naganap na nakatago sa ilalim ng isang itim na damit, ay random na tumango sa elder na ito. Hindi siya sumagot ng hindi kailangan. Ang elder ay hindi nang ahas na madama ang kaunting kawalang kasiyahan mula sa medyo mapagmataas na paraan. Ang kakayahan ng isang alchemist na makapagpino ng isang mataas na grade tier 6 na medicinal pill ay malayo sa kung ano ang maihahambing niya, isang Black Emperor Sect Elder. Bukod dito, may isang elite na Daozang na may malamig na mga mata sa gilid ni Xiaoyan. Hihihi. Mangyaring pumasok ka. Matapos makipag-usap ng kaunti kay Xiaoyan at makitang hindi interesado ang kabilang partido, mataktikang tumabi ang elder habang patuloy na nagsasalita ng nakangiti. Maraming salamat. Itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay sa elder iyon. Tahimik niyang inakay ang dalawa pa at pumasok sa espesyal na nakalaan na lagusan. Pagkatapos nito, nawala sila sa mga mata ng lahat. Ho! Ang babaeng iyon. Ang lamig talaga ng aura niya. Halos tumigil sa pag-ikot ang Daochi sa katawan ko habang nakatayo sa tabi niya. Talagang karapat-dapat siyang maging isang piling Daozang. Pinunasan ng nakaberdeng nakasuot na elder na iyon ang malamig na pawis sa kanyang mukha matapos mapanood ang grupo ni Xiaoyan na nawala sa loob ng tunnel. Sa wakas, nagsalita siya na may matagal na takot sa kanyang boses. Dapat si Yan Xiao na iyon ang taong nagpipino ng mga medicinal pills noon, tama ba? Hindi inaasahan. Talagang nagtataglay siya ng ganoong tagumpay sa murang edad. Kung ikukumpara sa kanya, kahit ang junior sect leader ay medyo mababa. Isang elder ang mahinang bumantong hininga. Nagtataka talaga ako kung ano ang background nila. Hindi pa namin narinig ang tatlong taong ito sa loob ng Black Corner region. Nakasimangot at bamulong ang isa pang matandang lalaki. Kalimutan mo na, ang mga bagay na ito ay hindi mga bagay na dapat nating isipin. Umiling ang nakaberdeng nakasuot na elder. Nilaibat niya ang kanyang tingin sa lagusan bago niya nakita ang isa pang grupo ng mga tao na sumusulpot. Muling sumilay ang ngiti sa kanyang mukha nang humakbang siya. Dumaan ang grupo ni Xiaoyan sa dimly lit tunnel. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang bumukas ang espasyo sa harapan nila, at isang napakalaking lugar ng auction ang lumitaw sa mga mata nilang tatlo. Si Xiaoyan ay hindi sinasadyang nag-click sa kanyang dila at pinuri habang sinulyapan ang hindi kilalang bilang ng mga upuan sa auction ground. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nasaksihan niya ang isang auction na ganito kalaki. Kung ikukumpara sa lugar na ito, ang auction na ginanap ng Primer Clan sa Jiama Empire ay parang isang maliit na nilalang na nakakakilala sa isang mas mataas. Ni hindi man lang sila mapag-usapan. Sa sandaling ito, ang napakalaking lugar ng auction ay puno ng napakaraming tao. Kaya naman, nagtipon-tipon ang iba't ibang boses, tila maingay. Kakalabas pa lang nilang tatlo sa tunnel nang may lumapit na medyo maganda at hindi pangkaraniwang sexy ang pananamit na babaeng katulong. Magalang siyang nagtanong. Tatlong sir at miss, maaari ko bang malaman kung mayroon kang VIP jade plate? Ang mga tingin ni Xiaoyan ay dumaan sa damit ng babaeng katulong na ito, na halos walang pinagkaiba sa walang suot. Natuklasan niyang mahirap itago ang ilan sa kanyang nakalantad na kahuberen, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkatulala.
Ang Black Emperor sect ay talagang gumagamit ng ganitong uri ng taktika. Isang mahinang ungol ang biglang tumunog sa likod ni Xiaoyan habang ang kanyang puso ay natulala. Saka lang siyang ngumiti ng alanganin. Hindi siya naglakas loob na pakialaman kung ang singhot ay ibinuga mula sa malaki o maliit na kagandahan sa likuran niya habang nagmamadaling inilabas ang jade plate na ibinigay ni Moya sa kanila kanina. Pagkatapos ay iniabot niya ito. Lalong naging magalang at mapagkumbaba ang ekspresyon sa mukha ng babaeng katulong matapos matanggap ang jade plate. Magalang niyang binati silang tatlo muli, Yumoko, at sinabing, "Sumunod kayo sa akin." Tumalikod siya pagkatapos magsalita, inugoy ang kanyang maselang malaahas na baywang at pinona. Si Xiaoyan ay nagmamadaling napanatili ang isang pasulong na tingin habang siya ay nakasunod malapit sa likuran. Sumunod silang tatlo sa babaeng katulong at umikot sa loob ng auction ground. Maya-maya, sa wakas ay huminto sila sa isang lugar malapit sa harapan ng auction ground. Pagkatapos noon, yumuko siya at umatras. Ang front row ng auction ground ay binubuo ng maraming napakaliit na kwarto. Ang kanilang mga konstruksyon ay natatangi, na lumilitaw na lubhang marangya. Nang may umupo sa loob ng isa, ang iba't ibang ingay mula sa likuran ay tila naging malayo. Ang mga mata ni Xiaoyan ay tumingin sa harap at nakita na siya ay may magandang tanawin. Hinigop niya sa kanyang mga mata ang iba't ibang sulok ng lugar ng auction. Inutusan ni Xiaoyan ang dalawa pa na maupo sa VIP room na ito. Pagkatapos nito, pinaliit niya ang kanyang katawan sa isang malambot at komportableng upuan. Ang kanyang tingin ay dahan-daang dumaan sa ilan pang VIP seats. Sa sandaling ito, medyo maraming tao ang nakaupo sa kanilang mga VIP seat. Kaya naman, ang hitsura ng grupo ni Xiaoyan ay nakaakit ng maraming tingin. Ang kakaibang hitsura ng Little Fairy Doctor ay natural na hindi malilimutan. Kaya naman, siya ay nakilala sa pamamagitan lamang ng isang nakamamanghang tingin. Ang nakaitim na damit na nasa gitna ay dapat ang misteryosong alchemist na iyon noong nakalipas na 2 araw, tama ba? Siguro kung ano ang background niya. Kung ang Black Corner region ay may taglay na alchemist na ganoong antas, malamang nakilala na siya ng lahat. Nagsalita si Fang Yan sa malalim na boses. Umupo siya sa isang VIP seat habang nakakunot ang kanyang kilay at tumingin kay Xiaoyan, na ang buong katawan ay nakabalot ng itim na roba. Ang dalawang Demon Flame Valley sa tabi niya ay umiling din ng bahagya sa harap ng kanyang pagdududa. Sana, hindi sila maging hadlang sa atin. Ang taong may kulay abong damit ay dahan-daang nagsalita sa sumisikip na boses. Ang maitim, makakapal na mga mata sa ilalim ng kulay abong damit ay matamang nakatingin sa direksyon ni Xiaoyan. Sa hindi malamang dahilan, ang pamilyar na pakiramdam na iyon ay nagiging mas halata. Natuklasan ni Xiaoyan ang mga titig na ito na may masamang hangarin matapos ang tingin ng mga grupo ni Fang Yan sa grupo ni Xiaoyan. Ang kanyang mga kilay sa ilalim ng itim na roba ay magkadikit bago ang kanyang tingin ay agad na dumaan sa pulang buhok na si Fang Yan at huminto sa taong may kulay abong damit. Sa hindi malamang dahilan, paulit-ulit na binibigyan siya ng taong ito ng mapanganib at kakaibang pakiramdam. Dahan-daang inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinigilan ang mga emosyon sa kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magpahinga, naghihintay na magsimula ang auction. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay nagsimulang pumasok sa lugar ng auction hindi nagtagal matapos ipikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Parami ng parami ang mga figure ng tao na lumitaw sa mga VIP seat sa harapan. Makalipas ang kalahating oras, halos lahat ng upuan ay nakuha na. Dahan-daang bumukas ang mga mata ni Xiaoyan sa anino ng itim na damit matapos mapuno ang lahat ng upuan. Marahan siyang bumuntong hininga. Mukhang napakaraming eksperto ang naaakit nitong Bodhisattva Body Transformation Saliva. Matapos mang-alap ng mga detalye ng nakapikit kanina, natuklasan ni Xiaoyan na maliban sa First Elder Su Chen at ang misteryosong taong nakasuot ng kulay abong damit, mayroong hindi bababa sa 2 hindi kilalang aura sa loob ng mga VIP seat. Ang mga nagawang itago ang kanilang lakas sa harap ng kanyang matalas na spiritual perception ay alinman sa mga elite na Daozang o yaong mga gumamit ng ilang secret technique para itago ang kanilang aura. Ang 2 uri ng tao na ito ay tiyak na hindi karaniwan.
Bahagyang tumango ang munting diwata na doktor. Isang solemn na ang lumitaw sa kanyang kulay abolilang mga mata. Ang kahirapan sa pag-agaw nitong bodhisattva body transformation saliva ay medyo lumampas sa kanyang inaasahan. Ang malinaw na tunog ng isang gong ay biglang umalangaw mula sa gitna ng auction ground habang nagmumuni-muni si Xiaoyan. Agad itong nagtagal sa buong auction at pinigilan ang ingay. Dahan-daang huminto ang tugtog ng gong at dahan-daang tumaas ang isang energy light ring. Sa wakas, nilock nito ang auction table sa loob nito na parang hola. Ito ay isang uri ng protection na panukala. Karamihan sa mga tao sa loob ng Black Corner region ay walang batas. Isang bagay na tulad ng pagnanakaw sa mga na-auction na item ay naganap noon. Kahit na ang Black Emperor Sect ay hindi isang ordinaryong paksayon, pinakamabuting mag-ingat. Pagkatapos ng lahat, ang mga bagay na isusubasta sa pagkakataong ito ay masyadong mahalaga. Sakaling mangyari ang anumang sakuna, mawawala ang lahat ng mukha ng Black Emperor Sect. Marahang napabuntong hininga si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang circular energy ring na tumaas. Ito ay sa wakas ay magsisimula na. Battle Through the Heavens. Kabanata 840. Auction. Ang metal na tunog ng mga bagay na metal na nagkuskos ay lumitaw mula sa sahig ng yugto ng auction habang dahan-dahan itong bumukas pagkatapos ng paglitaw ng singsing ng enerhiya. Isang hagdan ang pinahaba sa ilalim ng lupa lumitaw ito sa harap ng mga tingin ng hindi mabilang na bilang ng mga tao sa auction ground. Isang matanda na nakasuot ng ginto ay agad nang umiti at dahan-daang naglakad palabas pagkatapos lumitaw ang hagdan. Sa sandaling lumitaw siya, dahan-dahang lumabas sa kanyang katawan ang maringal na aura. Sa ilalim ng nakakatakot na aura na ito, ang ingay sa loob ng napakalaking lugar ng auction na ito ay naging ganap na tahimik. Napakalakas ng aura. Sa tingin ko ang taong ito ay dapat na maging pinuno ng sekta ng Black Emperor Sect, si Mo Tianxing, tama ba? Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinag-aralan ang matanda na may gintong damit bago bumulalas. Oo, malabong tumango ang Little Fairy Doctor. Ang Mo Tianxing na ito ay hindi mas mahina kaysa sa matandang hindi mamamatay mula sa 10,000 Scorpion Gate noon. Malamang na mas malakas pa siya. Hahaha. Ang matandang ito ay si Mo Tianxing. Sa tingin ko ay marami akong kaibigan na nakakakilala sa akin. Ngayon, ang aking Black Emperor Sect ay nag-oorganisa ng isang auction, kaya ang matandang ako ay dapat magpasalamat muna sa lahat sa pagsali sa amin. Si Mo Tianxing, na lumitaw, ay dahan-daang nagpunas ng tingin sa paligid niya. Ang kanyang tingin ay huminto saglit sa bawat oras na ito ay dumaan sa isang tiyak na punto. Ang kanyang malinaw na tawa ay umalangaw sa tabi ng tainga ng bawat isang tao sa loob ng bakuran ng auction. Ang mga salita ni Mo Tianxing ay pumukaw din ng tawa mula sa ilan sa mga paksayon sa VIP seat. Ang Black Emperor Sect ay isang matandang paksayon sa Black Corner region na hindi bumagsak pagkatapos ng napakaraming taon. Nagtaglay din ito ng malawak na network ng mga kaibigan. Si Mo Tianxing mismo ay nakipagkaibigan din sa mga tao mula sa lahat ng dako. Napakaraming eksperto na naruroon ang nagkaroon ng malalim o mababaw na pakikipagkaibigan sa kanya. Natawa din si Mo Tianxing nang marinig niya ang halakhak na ito. Agad na lumipat ang kanyang mga mata, sabay tingin sa paligid bago huminto sa isang lugar sa loob ng VIP area. Ito ay nagkataon na ang mga upuan ng tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan. Nakatuon ang kanyang tingin kay Xiaoyan. Naramdaman ang titig ni Mo Tianxing, ang mga mata sa ilalim ng itim na damit ni Xiaoyan ay itinaas. Nagkatinginan sila at agad naman siyang binigyan ng isang matamis na ngiti. Hahaha. Sa tingin ko ang lahat ay may malaking inaasahan para sa auction na ito. Sa makatuwid, ang matandang ito ay hindi na magsasabi ng anumang mga salita na magdudulot ng sama ng loob. Tumawa ng mahina si Mo Tianxing sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin. Gayunpaman, ang matandang ito ay magbibigay ng paalala sa lahat. Sa tingin ko lahat ng tao dito ay alam ang mga tuntunin ng auction. Kung sino mang bulag ang gustong kumilos ng ligaw sa teritoryo ng aking Black Emperor Sect, ang matandang ito ay magbibigay sa taong iyon ng ilang mga mahihirap na salita ng babala sa harap ng maraming tao dito.
Hahayaan kitang magdusa ng kapalaran kung saan hindi ka maaaring magmakaawa na mabuhay o mamatay. Ang napakalaking auction ay naging ganap na tumahimik pagkatapos ng mga salita ni Mo Tianxing na nagtago ng isang malamig na kahulugan. Maging ang mga mukha ng ilang mabangis at walang awa na mga tao ay nagbago habang nakatingin sila sa walang awa na mga mata ni Mo Tianxing. Agad nilang sinimula na tahimik na bawiin ang ilan sa kanilang hindi regular na pag-iisip. Talagang karapat-dapat siyang maging elite na Daozang. Ang ugali na ito. Hindi napigilan ni Xiaoyan ang pag-iling ng kanyang ulo nang maramdaman niya ang pagiging mahigpit sa mga salita ni Mo Tianxing. Nagagawang umasa lamang sa kanyang lakas upang hadlangan ang mga eksperto na nagmula sa lahat ng dako nitong Black Corner region. Ang isang elite na Daozang ay talagang ganito kalakas. Hahaha. Sa susunod, aanyayahan namin ang lahat na tamasahin ang grand auction ng aking Black Emperor sect. Nakangiting nagsalita si Mo Tianxing matapos makitang nakamit ang deterrent effect. Sa isang iglap ay nawala na ang katigasan ng kanyang mga mata. Muli niyang ikinulong ang kanyang mga kamay patungo sa ilang mga pwesto sa VIP seat pagkatapos niyang tumunog ang kanyang mga salita. Pagkatapos nito, dahan-dahan siyang umatras mula sa yugto ng auction. Muling naghiwalay ang ground ng auction stage matapos umatras si Mo Tianxing. Lumitaw ang ilang landas at isang maputi ang buhok na masiglang matandang lumabas na nakangiti. Isang grupo ng magagandang babaeng katulong ang may dalang mga pilak na plato papunta sa entablado na parang mga paro-paro sa likuran niya. Pagkatapos nito, magalang nilang ilalagay ang pilak na plato sa mga inihandang auction table. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, makikita ng lahat na may ilang mga pilak na plato na kumikinang na may mahinang liwanag. Hihihi. Susunod, ang magiging pambungad na auction natin. Isang scroll na naglalaman ng finger daw technique. Nakangiti ang maputing buhok habang tinuturo ang isang platong pilak sa harapan niya. May nakalagay na Snow White scroll dito. Sky Feather Finger, Zuan Class Middle Level. Karaniwang bihira ang finger daw technique. Bagamat medyo mahirap magsanay, nakakakuha ito ng elemento ng sorpresa kapag nakikipaglaban sa ibang tao. Lahat ng nakaupo dito ay hindi ordinaryo. Sa tingin ko, dapat malaman ninyong lahat kung gaano kahirap makitungo sa finger daw technique. Kinuha ng matandang may puting buhok ang scroll at mahinang tumawa. Ayon sa tunay na presyo ng Sky Feather Finger, ang panimulang bid ay dapat na higit sa 300,000. Dahil ito ang unang item, sinabi ng pinuno ng sekta na ang panimulang bid ay maaaring itakda sa 100,000 lamang. Bukod dito, ang takip ay 800,000. Ang unang taong mag-aalok ng presyong ito ay dapat na mag-aalok ng presyong ito sa likod ng kahit sino, hindi dapat makaligtaan ang Sky Feather na ito. Sa pagkakataong ito, malinaw na matagal nang nagsusubasta ang maputing buhok na matandang ito. Parang kakaiba ang karanasan niya sa paggawa nito. Naglapat lamang siya ng isang simpleng taktika sa pagbebenta, at agad na napukaw ang kapaligiran sa loob ng lugar ng auction. Ang 100,000 gintong barya ay wala para sa karamihan ng mga taong nakaupo sa lugar na ito. At saka, itong Sky Feather Finger ay talagang gaya ng sinabi ng una. Ang tunay na presyo nito ay lumampas sa 100,000. Kaya naman, ang mga bid ay kaagad na sinisigawan ng isa-isa sa loob ng napakalaking lugar ng auction na ito pagkatapos ng mga salita ng matanda. Nang marinig ang mga alon ng nagbibid na boses sa paligid niya, kahit si Xiaoyan ay hindi maiwasang tumingin sa maputing buhok na matandang ito sa isang bagong liwanag. Hindi inaasahan na ang Black Emperor sect na ito ay talagang puno ng talento. Nagplano si Xiaoyan na maghanap ng Dao technique na nasiyahan siya sa auction na ito. Bagamat may interes siya sa tinatawag na finger Dao technique, wala siyang intensyon na mag-auction para sa Sky Feather Finger na ito. Ang antas ng Dao technique na ito ay medyo mababa at hindi gaanong nakakaakit sa kanya. Sa kasalukuyang paningin ni Xiaoyan, kahit anong Dao technique maliban sa D-class ay mahihirapan siyang maging interesado. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang siya ay hindi na ganoon kalambot, batang baguhan mula noon na magiging labis na maligaya kapag si Yao Lao ay random na ihagis sa kanya ang isang Dao technique. Dahan-daang sumandal ang katawan ni Xiaoyan sa malambot na sandalan ng upuan, at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Alam niyang kasisimula pa lang ng auction.
Ang tunay na magagandang bagay ay darating pa rin. Ang mga naunang bagay ay hindi makakakuha ng kahit kaunting atraksyon para sa karamihan ng mga tao sa mga VIP na upuan. Walang sinumang tao sa mga VIP seat ang nagbuka ng kanilang mga bibig para tumawag ng bid para sa tinatawag na Sky Feather Finger. Dahan-daang tinapik ng daliri ni Xiaoyan ang armrest. Hindi niya maiwasang mapailang nang marinig ang pagtaas ng presyo sa loob ng auction ground. Ang orihinal na 100,000 presyo ay tumaas na sa 570,000 sa simpleng taktika ng matanda. Bukod dito, sa hitsura nito, tila walang bakas ng pagbagal nito. Si Xiaoyan ay tila nanonood ng isang palabas. Nagpatuloy ang bidding na ito ng humigit kumulang 15 minuto bago ito unti-unting huminto. Sa sandaling ito, ang 100,000 tag ng presyo ay itinaas na sa presyo ng kisame, na 800,000. Napangiti ang maputing buhok habang nakikinig sa unti-unting pagtigil ng mga bid. 800,000. Lumampas na ito sa halaga ng Dow technique na ito. Kung ito ay karaniwang auction, malamang na mahihirapan itong abutin ang presyong ito. Gayunpaman, isang hindi inaasahang bumper ang nakuha dahil sa napakababang 100,000 panimulang bid. Ang pilak na martilyo sa kamay ng matanda ay marahang kumatok ng 3 beses sa auction platform. Pagkatapos nito, ang Zuan Class Middle Level na Sky Feather Finger ay maayos na na-auction. Napukaw ang kapaligiran sa loob ng auction ground pagkatapos nitong magandang panimula. Sinasamantala ang nagniningas na init na ito, ang puting buhok na auctioneer ay nagpatuloy sa pagdadala ng iba pang mga bagay na isusubasta. Sa pamamagitan ng pag-asa sa magandang kalidad ng mga na-auction na item na ito at sa mapanuksong pambabala ng maputing buhok na matandang lalaki, lahat ng mga item na ito ay naibenta sa medyo magandang presyo. Tila kikita nga ang Black Emperor sect hanggang sa umapaw ang kanilang kaban dahil sa auction na ito. Gayunpaman, dapat sabihin na hindi sinasadya na ang auction na ginanap ng Black Emperor sect sa pagkakataong ito ay nakaakit ng napakaraming tao. Mula sa hitsura ng kalidad ng mga bagay na ito sa auction, maaari silang ituring na pinakabihirang mga bagay na nakita ni Xiaoyan. Siyempre, ang ganitong uri ng pambihira ay hinuhusgahan batay sa mga mata ng karamihan sa mga tao. Ang mga bagay na magdudulot ng interes sa mga eksperto sa antas ni Xiaoyan ay hindi pa lumilitaw. Sa daloy ng oras, ang auction ay unti-unting nagsimulang lumapit sa 1 oras sa ilalim ng nagniningas na mainit na kapaligiran. Ang kapaligiran sa loob ng lugar ng auction ay sinamahan ng pagtaas ng kalidad ng mga bagay na na-auction. Sa oras na ang ganitong uri ng nagniningas na init ay napanatili sa loob ng 2 oras, ang ilan sa mga na-auction na item na lumitaw ay nagawang magdulot ng ilang eksperto sa mga VIP seat na mag-alok ng isang nakikipagkompetensyang bid. Ang ilan sa mga item ay nagbigay pa kay Xiaoyan ng udyok na sumigaw ng isang bid. Gayunpaman, pagkatapos timbangin ng kaunti ang kanyang mga iniisip, nagpatuloy siyang tahimik. Pinakamabuting pumili ng bagay na angkop kapag bumibili ng mga item. Sa pagkakaroon ng mga heavyweights mula sa VIP seats na nakikipagkompetensya sa isa't isa sa bidding, mas naging mainit ang kapaligiran sa loob ng auction ground. Ang mga paksayon na dumating upang lumahok sa auction na ito ay nagmula sa buong Black Corner region. Kaya naman, karamihan sa mga tao dito ay hindi nagkita-kita. Kapag nagbanggaan ang ilan sa mga paksayon na may awayan, tiyak na gagawin nila ang lahat para taasan ang bid. Ang momentum ng pagtatangkang durugan ang kabilang partido ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa mga taong nanonood. Sila talaga ang mga kilalang paksayon mula sa Black Corner region. Ang malaking yaman at bastos na ugali na ito ay malayo sa kung ano ang maihahambing sa isang ordinaryong tao. Hindi sinasadyang naramdaman ni Xiaoyan ang pagnanais na ngumiti mula sa kanyang pagkatulala sa mukha ng mga taong ito na nakipagkompetensya hanggang sa mamula ang kanilang mga mata at leeg. Ang kanyang katawan ay tamad na nakasandal sa sandalan at ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay ay marahang umindayog. Ang tsaa sa loob nito ay bumuo ng maraming ripples. Sa pagmamasid ni Xiaoyan, ang maputing buhok na matandang nasa auction stage ay nag-auction ng isang matalim na sandata sa kanyang kamay na may rank 5 monster core na nakapasok dito. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng isang platong pilak mula sa mga kamay ng isang babaeng katulong sa gilid na may misteryosong tingin sa kanyang mukha.
May matingkad na pula na parang apoy na balumbon sa pilak na plato. Hahaha. Lahat, ang Dao technique na ito ay medyo bihira. Ito ay dahil ito ay isang ruler technique na Dao technique. Bagamat ito ay medyo unorthodox, ang klase nito ay medyo mataas, na nakarating na sa D-class middle level. Bukod dito, ito ay Ramord na ito ay naiwan ng isang Dao Zun ancestor na dominado ang kontinente ilang siglo na ang nakakaraan. Ang halaga nito ay masyado. Nang marinig ng matandang maputi ang buhok na binanggit ang isang ruler technique na Dao technique, si Xiaoyan, na tamad na nakasandal sa backrest ng kanyang upuan ay biglang nakaramdam ng paggalaw ng kanyang puso. Ang kanyang interesadong tingin ay itinapon patungo sa entablado ng auction sa unang pagkakataon.